Magandang araw, ako si Binibining Rose Irape A. Parer at aking hihimayin o iisa-isahin ang mga panitikan na kabilang sa Rehiyon 3. Una na dito, ang Pulosa, isa sa mga awiting bayan sa Pampanga at Tarlac. Ang pag-awit ng Pulosa ay impromptu na sinasaliwan ng gitara. Kadalasan itong inaawit sa simpleng pagtitipon tulad ng binyag, kasal, burol at iba pang okasyon sa isang baryo o bayan doon. Ito ay kwento na ginagawang pakanta. Pamanyabat o pagharang. Ito ay kadalasang ginagawa tuwing panahon ng Santa Cruzan sa Pampanga at Tarlac. Sa gitna ng Santa Cruzan ay may lilitaw na kalalakihan na nakamaskara at nakadamit na morong Turko. Layunin ng paghaharang ay agawin ng krus na daladala ng Reyna Elena na hinukay sa ilalim ng templo ni Venus na pag-aari ng mga Morong Turko. Sumunod naman ay ang memorial. Ito ay may tuturing na dulang patula na karaniwang isinasagawa sa bayan ng Concepcion, Tarlac tuwing Huwebes Santo. Ginagampanan ng taong bayan ang mga tauhan sa Biblia habang kinakanta ang mga linya na hangos sa pasyon sa tonong nakakahabag at nakakaantig ng damdamin. Layunin ng memorial ay pukawin ng mga tao upang magsimula ang palabas at inaasahan ang pakikinig ng taimtim ng taong bayan. Bugtong. Ito ay isang uri ng tradisyonal na palaisipang Pilipino na karaniwang pinubuo ng isang taludtod o dalawang linya na may sukat at tugma. Maaari itong isang tanong o pangungusap na nilulutas bilang isang palaisipan. Mga halimbawa ng bugtong. Matungsupot ng uling, pating hapon lang nakabitin. Sa Tagalog, isang supot ng uling, maghapong nakabitin. Ang sagot, duhat. Sumunod, eya hari, eya pari. Magmalan niyang sari-sari. Sa Tagalog, hindi hari, hindi pari. Kung manamit ay sari-sari. Ang tamang sagot, sampayan. Talagang malalam, kung pataram, mipnuya. Sa Tagalog, isang balong malalim, puno ng patalim. Ang tamang sagot, bibig. Ang huli, matasyaneng makaluklok, mabayaneng makatikdo. Sa Tagalog, mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Ang tamang sagot, aso. Mga salawikain. Maiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng mga karunungan. Halimbawa, kapag may itaninim, may aanihin. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Aanhin pa ang damo, pagpatay na ang kabayo. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Anak na di paluhain, ina ang patatangisin. Ang taong masipag, daig na maagap. At ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. Awiting bayan. Ang mga awiting bayan o kantahing bayan ay mga awit ng mga Pilipinong ninuno at hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Halimbawa ng mga ito ay Leron-Leron Sinta, Dalagang Pilipina, Bahay Kubo, Manang Piday at Paru-Parong Bukid. Sa Rehiyon 3, kilala ang O Kaka O Kaka. Ang awiting ito ay nagmula sa Pampanga na waring inaawit ng isang binata sa isang dalagang matagal ng sinusuyo o nililigawan. Mga awit ng pagsamba. Masasalamin ang likas na pagiging relihiyoso ng mga tao sa awit ng pagsamba at pamimintakasi sa Inang Berhen. Ilan na lamang ang mga awit ang nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. Isang halimbawa ay ang bendisyon na kilala sa Rehiyon 3. Mga pamahiin. Ang pamahiin o superstition ay isang paniniwala o kasanayan na kadalasang hindi batay sa dahilan at walang pang-agham o siyentipikong katotohanan. Sa kasal, may pamahiin na pagkatapos ng kasal sa simbahan, paluluhurin sa bahay ang bagong kasal, magsisindi ng kandila habang nagdarasal
Ang unang kandilang mauupos sa tapat ng bagong kasal ang unang mamamatay. Ikalawa, sa handaan habang naglalakad ang bagong kasal, hindi dapat maunahan ng babae ang lalaki dahil siya'y magiging sunod-sunuran sa lahat ng gugustuhin ng babae. At ang huli, hindi dapat mayapakan ng babae ang sapatos ng lalaki upang hindi siya maging under the saya. Mayroon ding mga pamahiin sa patay. Isa na dito ay kailangang ihanda ng kamag-anak ang pamburol ng may sakit upang humaba pa ang kanyang buhay. Sa burol, kapag may di sinasadyang nabasag na bagay, kinakailangang basagin din ang katulad na bagay na nabasag. Habang nagbabantay sa burol, hindi dapat pumesto sa paanan ng kabaong para hindi manahin ang sakit ng namatay. At ang huli, hindi maaaring maligo ang mga namatayan habang may nakaburol na kamag-anak dahil baka siya ang sumunod. At mayroon pang ibang pamahiin na dapat itakbo ang bata palabas ng simbahan pagtapos ng binyag para daw magtamasa ng magandang buhay. Sumunod, kapag bagong tuli ang lalaki, hindi dapat makita ng kahit sinong babae dahil ito ay mangangamatis. Sa unang pagkakataon daw na magkaroon ng buwan ng dalaw ang babae, kinakailangan magpadagusdos siya hanggang sa 3 baitang ng hagdan upang huminto ito sa 3 araw. Kapag tumitilawak ang manok sa hating gabi, ibig sabihin daw ay may nagtatanan. At ang isa pa ay hindi dapat gumagawa ng gawaing paghuhukay ang may asawang buntis upang hindi ito makunan. At ang huli sa panitikan ng Rehiyon 3, ang alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito na mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at pook, at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan. Mayroong 3 halimbawa: alamat ni Marian Sinukuan, alamat ng Bulkang Pinatubo, at ang alamat ng Konsepsyon sa Tarlac. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Rose Ira P.A. Perer. Salamat po. At bilang pagpapatuloy, narito po ang inyong lingkod. Ako po si Angelica Goto at sa puntong ito ay tatalakayin naman natin ang mga manunulat sa Rehiyon 3. Unahin na natin si Aurelio Tolentino. Sino nga ba siya? Isang kapampangang mandudula, makata at mangangatha. Isa sa kanyang mga naging akda ay pinamagatang kahapon, ngayon at bukas. Ito ay patungkol sa pananakop ng mga Amerikano at ang pagkasabik nila sa kalayaan. Sunod naman si Julian Cruz Balmaceda, itinuring na isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino dahil sa malaking kontribusyon sa sariling panitikan. Naging patnugot din siya ng Surian ng Wikang Pambansa, SWP, at ang isa sa kanyang mga naging akda ay pinamagatang sa bunganga ng pating. Ito ay ang tanyag na akda ni Julian Cruz Balmaceda. Ito ay patungkol sa nagpapautang na humihingi ng malaking patubo. Pangatlo ay si Jose Corazon de Jesus. Sino nga ba siya? Siya ay anak ng Santa Maria, Bulacan, makata at napakagaling na mambabalagtas. Ang mga sagisag panulat na kanyang ginamit ay Pusong Hapis, Paru-paro, Pepito Matimtiman, Mahirap, Dahong Kusa, Paru-parong Luksa, Amado Viterbi, Elias at Anastasio sa Lagubang. Ngunit mas kilala sa kanyang sagisag panulat na Joseng Batute. Ang kanyang akda ay tinipon at ang kalipunan ng kanyang tula ay tinawag na mga dahong ginto. At para sa pang-apat, nandito si Teodoro Hener. Siya ay makata, nobilista at mananagalog mula sa Nor Sagaray, Bulacan. Isinalin niya sa Tagalog ang nobelang Kastila na Don Quixote de la Mancha. Mga akdang naisulat niya ay Ang Guro, Ako'y Pilipino, Ang Masamang Damo, Ang Buhay, Ang Matanda sa Nayon, at Ang Pag-ibig. Ang panglima ay si Juan Crisostomo Soto, ama ng panitikang Kapampangan,
Pambihira ang kanyang kahusayan sa pagtatagalog patula sa wikang Kapampangan. Nagsulat ng Moro-Moro at Sarsuela. Ang kanyang ginamit na sagisag panulat sa kanyang mga tula ay Crisot, Ruby, Natis Belen at Vitaliano. Sa kanyang artikulo naman ay Hulyo, Setyembre at Lakan Batbat. Ang pang-anim naman ay si Teofilo Sauco, nobelista na sumulat ng natanyag na nobelang Ang Magmamani. Nagwagi ng unang gantimpala sa prestihiyosong literary magazine na Liwayway noong taong 1924. Ang akdang ito na Ang Magmamani ay patungkol sa mag-inang sinubok ng tadhana, nagkahiwalay at muling magkakabuklod, subalit sa pagkakataong ito ay parehas silang umiibig sa iisang lalaki. At ang panghuli ay si Francisco Balagtas Baltasar. Isang kilalang Pilipinong makata, kilala rin sa kanyang palayaw na Kikong Balagtas at may akda ng sikat na romantikong pag-iibigan ng 19 na siglo, ang Florante at Laura. Siya ang itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. At ngayon, dadako naman tayo sa ang panitikan ng rehiyon ng National Capital Region o pambansang punong rehiyon. Ngunit bago ko simulan ang ating formal na talakayan, nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Angel Capin, ang magpapatuloy sa ating aralin. Hinihingi ko sa inyo ang inyong mabisang pakikinig upang ako'y inyong maunawaan. Alam nyo bang mass media ang ginamit ng ating mga sikat na manunulat noon upang makilala ang kanilang akda? Ngunit ano nga ba ang mass media? Naging saksi ang sentrong rehiyon sa pag-unlad ng mass media, limbag publikasyon man ito, broadcast at libangan o entertainment. Isa itong napakahalagang dahilan upang mabilis na matamo ng panitikang Pilipino ang kanyang kagintuan o kasikatan. Gaya na lamang ng sinabi ko kanina, ang mass media ang ginamit ng ating mga sikat na manunulat noon upang makilala ang kanilang akda. Narito ang 5 halimbawang mass media na ginamit sa panitikan ng rehiyon ng National Capital Region. Ang una ay ang pahayagan. Sa limbag publikasyon, hindi matatawaran ang naging tulong ng pahayagan sa malay at makahulugang paggalaw ng mga panitik. Nariyan ang Suspesos Philippes ni Thomas Pinpin na kinikilalang unang pahayagan sa Pilipinas. Higit namang matatandaan sa mga unang pahayagan ang La Solidaridad ni Graciano Lopez Haina. Nakilala rin ang Diaryong Tagalog ni Francisco Calvo Muñoz. Narito naman ang ikalawang ginamit na mass media sa panitikan ng NCR. Ito ay ang radyo. Sa larangan ng broadcast media, iniluwal ang KZKZ or KZRQ, ang kauna-unahang istasyon ng radyo sa Maynila noong 1922. Sumunod na isinilang ang KZRM at KZEG. Dumako naman tayo sa ikatlong mass media, ang telebisyon. Alam niyo bang si James Lyndon Burge ang kinikilalang ama ng telebisyon sa Pilipinas? Itinayo niya ang Bolinao Electric Corporation or BEC noong Hunyo 13, 1946. Naganap ang unang telecast nito noong Oktubre 23, 1953 sa pangalang DZAQ TV Channel. Karagdagang kaalaman para sa mass medyang telebisyon. Alam nyo bang ang BEC ay tinatawag na ngayong ABS-CBN Corporation at hindi si Lyndon Burge ang nakaimbento ng telebisyon kundi ang Amerikanong si Vladimir Cosma. Halika na't dumako na tayo sa ika-4 na mass media. Ito ay ang tinatawag na comics or magazine. Sinasabing si Dr. Jose Rizal ang nagpasimula ng kauna-unahang Pilipino comic strip sa pamamagitan ng pabulang si Matching at si Pagong. Si Antonio S. Velasquez ang kinikilalang ama ng Pilipino comics. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isinilang ang kauna-unahang comics sa Pilipinas, ang Halakhak. Karagdagang kaalaman, sinasabing unang regular na inhathala ang Halakhak. Isinagawa ito noong Nobyembre 15, 1946 ni Tony Velasquez.
Nasa huli na tayo ng ating talakayan sapagkat ito na ang huling ginamit ng mass media sa panahon ng NCR. Ito ay ang pelikula. Binigyan ng pagpapakilala ang pinikulang Punyal na Ginto ni Jose Nepomuceno. Siya ang nagtatag ng pelikulang Pilipino at kinilala bilang ama ng pelikulang Pilipino. Para sa aking huling karagdagang kaalaman, alam niyo bang si Jose Nepomuceno ay isa ring direktor, cinematographer at manunulat? Kung hindi, ay nagagalak ako ng lubusan na ito ay natutunan niyo sa akin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay may natutunan kayo. Muli, ako si Binibining Angel Capin. Mabuhay! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po ako upang talakayan ang mga manunulat sa Rehiyon 3. Una, si Emilio Jacinto, siya ay tinugurong utak ng Katipunan dahil sa mga sinulat niya para sa Katipunan. Kabilang na ang mga ama ng Katipunan ng INB at Kartilan ng Katipunan. Ang mga akda na kanyang ginawa ay Liwanag at Dilim, Ala Patricia, Ami Madre, Katipunan at narito rin ang kanyang sagisag panulat na Pingkain at Dimas Ilaw. Ang sumunod ay si Severino Reyes, isang mandudula, direktor at mangangatha. Kilala siya bilang lalabasyang tinuturing na ama ng Sarsuela. Gumamit ng sagisag na lalabasyang at narito rin po ang kanyang akda na Walang Sugat, mga kwento ni Lola Basyang. Sumunod si Ildefonso P. Santos Jr., isa siyang makata at pambansang alagad ng sining ng arkitektura noong 2006 at tinaguriang ama ng modernong arkitekturang landscape sa Pilipinas. At narito rin po ang kanyang akda na Sa Tabi ng Dagat, Gabi ang Mangingisda. Lope K. Santos, siya ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog sa kanyang kapanahunan. Kilala bilang ama ng balarila ng wikang pambansa. Sumulat din siya ng may akdang Banaag at Sikat sa taong 1906. Sumunod ay si Jose Corazon de Jesus, kilala bilang Joseng Batute, isang makatang Pilipino na sumulat ng mga tula at nangungunang makata sa panahon ng kolonyalismong Amerikano. At narito ang kanyang sagisag panulat na Joseng Batote, Pusong Hapis at Luksang Paru-Paro, na umakda ng Bernardo Carpio, 12 Pares de Francia, Adela at Florante, Kumidyang Hernandez, Galesendra at Prinsipe Valdovino. Sumunod po ay si Amado V. Hernandez, isang makata at manunulat sa wikang Tagalog at hinirang na pambansang alagad ng sining sa panitikan noong 1973 at kilala bilang sa palayo na Ka Amado. At narito ang kanyang akda ng Maibong Mandaragit, Isang Dipang Langit, Bayang Malaya, Luha ng Buwaya, at Magkabilang Mukha ng Isang Bagul. At ang panghuli ay si Liwayway Arceo, isang pinakamahusay na kwentistang isang babae. Palaging manunulat siya sa mga saing Tagalog at nananalo sa Plangka Award na isinulat ng Banyaga. At narito ang kanyang akda, Maling Pook, Maling Panahon, Dito Ngayon, Ina, May Bahay, Anak at iba pa, mga kwento ng pag-ibig at mga Maria, mga Eva. At dito lang po nagtatapos ang aking talakayin at muli ako nga po pala si Binibining Rhea Rinancia. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Angeli Capin ang magtatalakay ng panitikan ng relihiyong apat. Sinasabi sa panitikan ng relihiyong apat, mailalarawan ang mga bulubundukin, gayon din sa mga kapatagan ng topografiya ng relihiyong apat. Matatagpuan ang mga nagtataas-taas ang bulubundukin sa Quezon, kung saan nagsimula ang Sierra Madre o ang Pacific Coast Range, at binubuo ang relihiyong apat ng Calabarzon at Mimaropa. Sa relihiyong apat ay naandyan ang Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Batangas, kung saan may mga pagdiriwang na ginaganap kada taon. Halina tingnan ang mga pagdiriwang ng iba't ibang lalawigan ng relihiyong apat. Makikita natin na nandyan ang Cavite na ginaganap ang Kawayan Festival, Laguna, Turumba Festival, at sa Quezon ay ang Tapusan Festival. Nakikita natin sa mga larawan dito na ang mga tao ay nagkakaisa upang mapagdiriwang nila ang palabas ng maayos at matiwasay.
Sunod ay ang Rizal na nagdiriwang ng Gigantes Festival at ang Pahiyas Festival na ginaganap sa Quezon. Pinapakita din ang pagiging magaling ng mga Pilipino dahil sa mga pagdiriwang ng mga ginagawa nila sa kanilang mga bayan. Dahil sa pagiging magaling ng mga Pilipino, mas dinarayo ang iba't ibang lugar sa Relihiyon 4. Dahil pinapakita nila kung ano ba yung kagandahan sa kanilang lugar. Bukod sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Quezon, may ibang lugar din na nagdiriwang kada taon. Ito ay ang Palawan, Marinduque, Romblon. Palawan na nagdiriwang ng Baragatan Festival, Marinduque na may Ati-Atihan Festival, at ang huli ay ang Romblon kung saan nagdiriwang ng Biniray Festival. Sa mga pagdiriwang na ganito, ay masasabi natin na sobrang galing ng mga Pinoy. Dahil pinapakita nila ang kanilang angking galing para matapos ng maayos ang pagdiriwang na ito. At dahil sa pagiging magaling ng mga Pilipino, mas nakikilala ang iba't ibang lalawigan sa Relihiyon 4. Hanggang dito na lang ang aking ibabahagi. Naway may nakuha kayong konting impormasyon patungkol sa panitikan ng Relihiyong 4. Muli, ako si Binibining Angeli Capin. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Kayla Castillo, ang magpapatuloy ng pag-uulat ng ikalawang pangkat. Ngayon ay nakadaong na ang ating paglalakbay ng panitikan sa kulturang Tagalog at ang aking tatalakayin ay ang iba't ibang panitikan na nakapaloob sa kulturang Tagalog. Sinasabi ritong mailalarawan ang mga Tagalog sa kanyang simpleng gawi ng pamumuhay, tamang kaasalan, matinding pagkiling sa kanyang kinagisnang pamilya o pamilyang nukelar. Kapag sinabing pamilyang nukelar, ito ay tumutukoy sa conjugal family o binubuo ng magulang at anak na ating nakagawian o nakasanayan bilang isang Filipino. Pagkagiliw sa kahandaan ng buhay, mapangarap at handang magpahayag ng saloobin at kaisipan. Tayong mga Filipino o Tagalog ay mahilig magbahagi ng ating mga naiisip. Kumbaga ay hindi buong araw natin kung hindi tayo nakakapagbahagi ng nangyari sa buong araw natin. Ayan, katulad ng iba pang etnikong grupo, mababanaag ang ningning ng panitikan sa rehiyon ng Katagalugan sa pamamagitan ng kanilang likas na saloobin at pagpapahayag ng kaisipan bilang tao. Hindi talaga natin maitatanggi na tayo ay likas na nakakapagpahayag ng ating saloobin, lalo na kung nadadala tayo ng emosyon. Hindi ba na nakakagawa tayo ng iba't ibang panitikan, lalo na kung tayo ay malungkot, masaya, o in love man. Ito ang higit na nagpakinang sa kislap ng panitikang Pilipino ng mga taga-Rehiyon 4. Ngayon ay talakayin na natin ng iba't ibang panitikan sa kulturang Tagalog. Mga bugtong. Alam ko naman na lahat na sa inyo ay pamilyar o alam na talaga ang bugtong dahil elementarya pa lamang tayo ay isa na ito sa mga libangan natin. Ang bugtong o riddle sa Ingles, ito ay pahulaan o ito ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Ang ilang halimbawa ng bugtong ay ang bugtong kalibugtong kung turan ay pagong. Ang sagot nito ay sigay. Pangalawa, isang prinsesa nakaupo sa tasa. Sagot ay kasoy. Ngayon ay talakayin naman natin ang salawikain. Ano nga ba ang salawikain? Ito ay binubuo ng mga parirala na karaniwan ay nasa anyong patula na kung saan ito ay nagbibigay ng gintong aral. Ito rin ay naglalaman ng mga karunungan at aral tungkol sa kabutihang asal. Ilan sa halimbawa nito ay ang taong masipag, mga pangarap ay matutupad. Isa pa, ang kapalaran, di ko man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang akin. Panghuli, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mga awiting bayan. Tinatawag din itong kantahing bayan na karaniwang awit ng mga Pilipinong ninuno at hanggang ngayon ay inaawit pa rin. Ilan sa mga halimbawa nito ay Sitsiritsit, Laron-Laron Sinta, Atikupong Singsing, Parong-Parong Bukid, Bahay Kubo at marami pang iba.
Ayan, napakaraming halimbawa ng Tagalog na awiting bayan na alam na natin o pamilyar sa mga ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga pamahiin. Naging malaking bahagi rin sa pagbuo ng panitikang Pilipino ang iba't ibang paniniwala ng mga Tagalog na nasasalamin sa mga pamahiin o superstitious beliefs at mga kaugalian at tradisyon or customs and tradition na nananatili hanggang sa ngayon at pinapahalagahang sangkap sa paglikha ng isang anyo ng panitikan. Bagamat hindi nakasulat ang mga ito noong unang panahon, hinabibi naman ang mga tao sa pamamagitan ng pagsaling bibig lamang. Kung napapansin ninyo na wala naman talaga tayong pinagbabatayan na pasulat dahil nga pasalindila lamang ang mga ito o ang mga pamahiin. Mga pamahiin tungkol sa patay. Una, alisin muna ang labi ng mga kandila sa kandilero bago lagyan ng bagong kandila dahil kapag hindi inalis at pinatungan ito ng bagong kandila ay magkakasunod-sunod ang namamatay sa pamilya ng nagdadalamhati. Pangalawa, hindi dapat mapatakan ng luha ang salamin ng kabaong dahil maghihirap ang kaluluwa ng namatay. Panghuli, bawal magwalis sa loob ng bahay habang may nakaburol dahil malas daw ito at baka may sumunod. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang pamahiin tungkol sa kasal. Una, hindi dapat magpakasal na palubog ang araw, malas ito sa buhay ng mag-asawa. Pangalawa, iwasan ng babae na isuot ang trahe de boda o damit pangkasal dahil hindi matutuloy ang kasal. Panghuli, kinakailangang pabilog ang numero sa pagpili ng araw ng kasal dahil simbolo ito ng walang hanggang pagmamahalan ng ikakasal. Ayan, marami pa tayong iba't ibang pamahiin tulad na lamang ng huwag magreregalo ng panyo sa minamahal dahil maaaring kayo ay magkahiwalay. Ito pa, huwag kakain ng saging na kambal lalo na kapag buntis at magkakaanak ng kambal. Isa pa, huwag maligo kung Biyernes Santo dahil may masamang mangyayari. Ngayon ay dumako naman tayo sa kumintang ang huling paksang aking tatalakayin. Nagsimula ang kasaysayan ng epikong ito nang mapadpad ang mga datong Malay sa Tayabas, tinatawag ngayong Quezon, at Taal. Punong-puno ito ng pakikipagsapalaran, pagmamahalan at pakikipagsundo tungo sa kapayapaan. Ang epikong kumintang ng mga Tagalog hanggang ngayon ay hindi pa nabubuong napagtahi-tahi ng mga mananaliksik ngunit malinaw na nakikita sa mga watak-watak na awiting pagdigmaan natatandaan pa ng matatanda sa Batangas, Laguna, Rizal at Cavite kumintang. Ang halimbawa ng kumintang ay ang Mutya ng Pasig ni Nicanor Abelardo. Sinasabi rito sa kanta na yung isang babae ay naghihirap at hindi masaya sa kung sino ang nagbungsod sa kanya para mawala ang mahal niya sa buhay. Ayun lamang ang aking paksang tinalakay at nawa sa maikling aking pagtatalakay ay mayroon kayong mga napulot na aral o natutunan sa aking paksa. Maraming salamat. Narito na tayo sa huling bahagi ng ating talakayan. Ako, si Ginoong James Mark Pacoma at ipapaliwanag ko sa inyo ang mga manunulat sa Rehiyon 4, Calabarzon at Mimaropa. Ang unang manunulat ay si Dr. Jose Rizal. Ang kanyang kapanganakan ay Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna. Kamatayan, Disyembre 30, 1876 sa Bagong Bayan o Luneta Park. Sa kasaysayan ng panitikan, noong panahon ng mga Kastila, naitala ang pinakadakilang alagad ng panitik gamit ang sagisag na panulat ng Dimasalang at Laong Laan. Sumulat siya ng ilan lamang akda sa wikang Tagalog. Karamihan ay nasa wikang Kastila. Ang kanyang mga akda sa aking mga kabata, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ikalawang manunulat, Modesto de Castro. Kapanganakan, Hunyo 15, 1819. Kamatayan, Enero 21, 1864. Nagbula sa Binyan, Laguna, kinilala bilang
ama ng tuluyang klasika ng Tagalog. Siya ang sumulat ng aklat na Urbana at Felisa. Tungkol ito sa pagsusulatan ng magkapatid na nagpapaalala sa kagandahang asal, kabutihang loob, sa kabalanan at marami pang katulad nito. Itinuturing itong isang akdang panrelihiyon sa Tagalog. Nestor V. M. Gonzales, kapanganakan Setyembre 8, 1915, kamatayan Nobyembre 28, 1979. Nagbula sa Romblon, batikang manunulat sa wikang Ingles sa larangan ng tula, maikling kwento at nobela. Bagamat nasanay sa pagsulat ng mga akdang Ingles, pinag-aralan din niya ang paggamit ng Tagalog nang mapabilang siya sa kalipunan ng mga manunulat sa wikang Filipino. Pagkatapos maging opisyal o pabansang wika ang Tagalog noong panahon ng Hapon. Ilan sa kanyang mga tula, notations, Sub of a Sweetie Dweller, Who Spoke of Courage in His Sleep, and My Island. Ang mga kwentong nakapaloob sa nailimbag niyang aklat, una, 7 Hills Away, Children of Ash-Covered Loam, Loch Stranger on Theus Island, and Mindoro and Beyond. Para naman sa maikling kwento sa Tagalog, Ang Lungsod Ngayon at Dagat-Dagatan. Ang kanyang mga nobela, The Wind of April, na tumanggap ng nagtatanging gantimpala sa First Commonwealth Literary Contest, pangalawa, Season of Grace, at pangatlo, The Bamboo Dancers. Ang sumunod na manunulat ay si Alejandro G. Abandilla. Kapanganakan, Marso 10, 1906 sa Rosario, Cavite. Ang kanyang kamatayan, Agosto 26, 1969. Nagmula sa Cavite, mas kilala sa tawag na AGA o AGA. Siya ay masugid na tagapagtaguyod ng pagsulat sa Tagalog noong mga post-American period. Tinaguri ang ama ng makabagong panulaang Tagalog. Tumatak sa kanyang pangalan ang mga akdang Parnasong Tagalog, Ako ang Daigdig Adi Papang Tula, at Tagabandilya. Teodoro Agoncillo, ang kanyang kapanganakan ay Nobyembre 9, 1912, kamatayan Enero 14, 1985. Nagmula siya sa Batangas, kilalang mananalaysay, nanalo na palangka noong 1953 at 1954. Ang kanyang mga akdana, Kamatayan Lamang, Only in Death, The Revolt of the Masses, The History of the Filipino People. Sumunod ay si Claro M. Recto, kapanganakan Pebrero 8, 1870 sa Chaong, Cavite. Kamatayan, Oktubre 2, 1960 sa Rome, Italy. Si Claro Recto E. Mayo ay nagmula sa Quezon, magaling na politiko at lingkod bayan. Siya ang sumulat ng Sino ang May Sala at Nag-iisa sa Karimlan. Horacio de la Costa, ang kanyang kapanganakan, Mayo 9, 1916 sa Mauban, Quezon. Ang kanyang kamatayan, Marso 20, 1977 sa Quezon City. Si Horacio Villamayor de la Costa ay nagmula sa Mauban, Quezon. Siya ay isang batikang akademista na sumulat ng mga akdang mapanuri, partikular sa kultura ng Pilipinas at kasaysayan. Kinilala siya bilang First Filipino Provincial Superior of the Society of Jesus. Ilan sa kanyang mga akda ang The Jesuits in the Philippines, The Trial of Dr. Jose Rizal, Recent Oriental History, Reading in the Philippine History, The Background of Nationalism and Other Essays, Asia and the Philippines, and Woman in the House. Bienvenido Lumbera, ang kanyang kapanganakan ay Abril 11, 1932 sa Lipa, Batangas. Ang kanyang kamatayan, Setyembre 28, 2021 sa Quezon City. Siya ay nagmula sa Batangas, hinahanga ang kritiko at miyembro ng manunuri ng pelikulang Pilipino. At may sagisag panulat na Doveglion
o Dove, Eagle at Lion. Siya ang sumulat ng mga akdang Ang History of Philippine Cinema, Philippine Literature, A History and Anthology, at Ang Palabas Bukas. Ang huling manunulat sa Rehiyon 4 ay si Isidro S. Kailes. Siya ay nagmula sa bayan ng Nagcarlan, Laguna, namuno sa bayan ng Calamba noong kapanahunan niya. Siya ang sumulat ng walang kumpas na alamat ng bayan ng Nagcarlan. Naway naunawaan nyo at natutuhan ang ating talakayan ngayong araw. Muli, mas maraming salamat sa pakikinig. Paalam!